Hello mga loves! Another day, another ganap na naman tayo for today's video. Nung gabi nga pala na pagkatapos ko ng mga gawain ko ay sinalin ko na rin pala yung bigas na binili namin sa bayan. 5 kilo nga lang muna yung binili namin dahil ngayon lang din ang kakasya sa budget namin. Sasaod na rin naman kasi si daddy sa katapusan kaya naman sa katapusan na lang din kami bibili ulit. Lumapit pa nga ang anak ko at tumulong pa nga sa pagsasalin ko ng bigas. 10 kilo nga pala ang kasya sa lagayan ng bigas namin. Kaya naman 10-10 lang din ang binibili ko kapag may pera kami. Malapit lang din naman kami sa bayan at may service din naman kami papunta sa bayan para bumili ng bigas kaya naman mabilis lang para sa amin para makabili nito. Ang problema nga lang ay pera. Kinabukasan nga pala, pagising ko ay nagsaing din naman agad ako. Dahil nga magluluto pa rin ako ng pangulam ni daddy. Bumili nga din kasi kami ng kalahating kilong baboy kagabi para pambaon sa trabaho. Nagsaing nga pala ako ng 3 takal. Dahil nga, diretso na rin yon para sa tanghalian namin dalawang mag-ina. Meron din kasi kaming tirang kanin kagabi, kaya naman iinitin ko na lang din yon para mamaya. Magbabaon din kasi si daddy ng pang-almusal niya, kaya naman saktong-sakto na yung sinaing ko. Pagkasalang ko nga ng sinaing ay kinuha ko na nga yung karne na nilagay ko sa rep kagabi. Aadobohin ko nga pala to dahil yun nga yung request ni daddy. Kumuha nga lang ako ng sibuyas at bawang at hiniwa ko na lang muna ito. Pagkatapos ko nga maghiwa ng sangkap ay sinalang ko na rin yung kawali. Nilagyan ko na rin ito ng mantika at nang mainit na nga ito ay nilagay ko na nga yung sangkap. At nang maging golden brown na nga ito ay nilagay ko na rin yung karne. Mabilis lang din naman ito maluto dahil nga pinakuluan ko na rin ito kagabi. Alam ko naman kasi na matatagalan ako sa pagluto kung hindi ko ito pinalambot kagabi. Nang mailagay ko na nga yung karne ay nilagyan ko nga ito ng paminta para pampalasa. Isinunod ko na rin naman yung oyster sauce at saka ko naman ito hinalo. At nang mahalo ko na nga ito ng maayos at nang kumulo na ay nilagay ko na rin yung toyo. Hinalo ko nga muna ito at tinantay kong kumulo bago ko nilagyan ng konting sabaw. Yung sabaw nga pala na nilagay ko ay yung pinagpakuluan ko kagabi para naman may lasa na rin ito. At habang nagluluto nga ako ay tapos na rin maligo si daddy kaya naman tinimplahan ko na rin siya ng gatas. At nang makapagbihis na nga si daddy ay binigay ko na rin sa kanya yung gatas niya para naman makahigop na siya ng mainit habang hinihintay na maluto yung babaunin niya. Binalikan ko na nga rin pala yung niluluto ko at dinagdagan ko nga pala ito ng paminta. Feeling ko kasi kukonti lang yung nailagay ko at mas gusto ni daddy mas marami ang paminta. Nilagyan ko na rin pala ito kanina ng suka at saka ko naman nilagyan ng dahon ng laurel. Habang hinihintay ko nga na maluto ay hinugasan ko na nga muna yung mga baonan ni daddy. At pagkatapos ko nga itong masabunan at mabanlawan ay kinuha ko na rin yung tumbler ni daddy. Hinugasan ko na nga rin ito at kinuha ko na yung malamig na tubig na nasa ref. Nilalagay ko din kasi yung ice na nasa pitchel dun sa tumbler ni daddy para naman mas matagal-tagal yung lamig ng tubig niya. Mas gusto niya rin kasi yung ice na nilalagay ko galing dito sa bahay dahil nga matagal daw matunaw. Kesa naman dun sa binibili nila na tube ice na wala pang isang oras ay tunaw na agad. Konti nga lang yung nakuha ko na ice sa pitchel namin. Kasi nga ginamit din namin ito kagabi. Minsan kasi kapag hindi namin ginagamit ay punong-puno talaga ng yelo to. Nang matapos ko na nga rin lagyan ng tubig yung tumbler niya, ay inasikaso ko na rin yung babaunin niya. Kumuha lang din ako ng plastic at nilagay ko sa baunan niya bago ko nilagay yung ulam na adobo para naman hindi ito matapon sa bag niya. At nang mailagay ko na nga yung ulam niya ay kinuha ko na rin yung mga baunan niya at pinunasan ko muna ito bago ko ito lagyan ng kanin. Tanghalian at almusal kasi ang babaunin niya para naman bawas gastos na din. Napakamahal pa naman ang bilihin sa Manila. Kaya naman kahit anong ulam ay babaunin niya para lang makatipid. Inilagay ko na nga rin yung kutsara niya sa lagayan niya at inilagay ko na rin sa lunch bag yung mga baunan niya. Kumuha pa nga pala ako ng isang plastic dahil nga doon ko na lang nilagay yung isang baunan. Kasi nga hindi na rin kasya sa lunch bag. At nang ma-ready ko na nga itong lahat ay kinuha ko na rin yung bag niya at nilagay ko na rin ito sa loob para naman wala na siyang ibang gagawin kundi magbihis na lang. Fast forward na nga tayo at ng tanghali nga ay pinatulog ko nga muna yung anak ko dahil nga gusto ko ring maligo kasi nga ang lagkit-lagkit ng katawan ko dahil sa init. Mabilisan nga lang din yung pagligo ko dahil nga wala namang kasama yung anak ko sa labas. Naisipan ko nga rin at tupiin na rin tong mga tupiin ko dahil nga napakarami na. Inunti-unti ko nga lang ito dahil nga baka biglang magising yung anak ko at hindi ko naman din ito matapos. Hindi pa nga rin ako nakakapagsuklay ng mga oras
na yan at inuna ko na lang din muna tong tupiin para naman matapos na rin ito. Ilang araw na din kasi ito nakatambak at nauubos na nga lang kakukuha. Hindi ko na rin kasi makita yung ibang partner ng medyas ni Daddy. Kaya naman kailangan ko na talaga itong tupiin. Kailangan ko muna kasing ibuhos or isa-isahin para makita yung hinahanap ko. Yung iba kasing medyas nakasampay pa sa labas at yung partner naman ay nandito na sa tupiin. Kaya naman, nakakapagod lalo kapag maghahanap ka pa. Karamihan din kasi dito bedsheet tsaka tuwali. Kaya madaming tingnan. Minamadali ko na nga lang din. Dahil nga kung hindi bata, aso ang maiingay dito. At nang matapos na nga yung mga unang tinupi ko, ay inilagay ko na rin ito sa mga kanya-kanyang lagayan. Nagising na rin kasi yung anak ko at umiiyak na nga ito. Humingi nga lang din ito ng tubig dahil nga nauuhaw nga siya. Nung una nga ayaw niyang tagapin kasi akala niya hindi malamig yung binigay ko. Pakabigay ko nga ng tubig sa kanya at ayan at uhaw na uhaw pa nga ang bata. Nung matapos na nga siyang uminom ay humiga nga ulit siya. Sinabihan ko na bumangon at pupunta kami sa labas kasi nga mas mahangin sa labas. At nang nasa labas na nga kami at ayan nga ang ganda-ganda pa nga ng upo niya. At yan po muna for today's video. Thank you for watching everyone. Ingat and God bless. Hoy. Hoy.